Ito maganda po ito 'no, yung pag-usapan po natin, patungkol po ito kay, Professor Shelo Magno po mga kabida. But anyway, bago 'yan, isang magandang umaga sa lahat at welcome po dito sa aking channel. Okay, sa mga hindi pa po subscriber, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Ayan. Dito po tayo mga kabida sa naging banat po ni Professor Shelo Magno po laban po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Babasahin ko lang po no, itong kanyang post at naging subject at laman na po ng mga vlog itong kanyang post po mga kabida ni Professor Shelo Magno. Ito po ay patungkol pa rin doon ho sa issue po ng blank check. Ano? Kasi ho, ito pong si Professor Magno, naging sumikat po siya dito eh. No? Dito ho sa issue po ng blank check po mga kabida. Kasi ho, ang sabi po niya, sa yung palaging tinatanong, siguro most likely na mga miyembro po ng media, no? Patungkol po sa anomalya na yan, ano? Alleged anomalya na yan, ano? Dito sa kanyang post, one day ago, ang sabi po niya dito mga kabida, si Duterte daw ang unang nagsiwalat ng mga blankong items sa BICAM report. Bakit ako daw ang tinatanong ng media? Ito kasi yung pot calling sa Kittle Block. Yung kurap, biglang nanawagan ng accountability sa kapwa kurap. O kaya naman, the boy who cried wolf. Yung sinungaling ka, kaya ang hirap paniniwalaan. Ayan. Ang basa at saka tingin po ng iba, lalong-lalo na po, ito pong mga anti o pro-Duterte po mga kabida. Ibanat po ito ni Professor Chelo Magno kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano? Ito pong sinabi po niya dito na ito kasi yung pot calling, the keto block, yung kurap biglang nananawagan ng accountability sa kapwa kurap. O kaya naman, the boy who cried wolf, yung sinungaling ka, kaya ang hirap paniwalaan. Ayan. Kumbaga, actually, hindi naman nanawagan itong si ano eh, si dating Pangulong Duterte ng accountability, ano? Ang sabi lang po niya doon sa kanyang opinion, mananagot sila kasi ho, ang tingin po niya doon ho sa nakita hong blank items ay parang invalid at saka defective yung BICAM report, ano? Tsaka yung GAA, no? Mga kabida. Because of that BICAM report controversy, ano? Binanata na po no, ni Professor Magno po itong si FPRRD dahil ho sa parang sinabi po niyang corrupt din ano. Kahit na po na sumakay lang po itong si ano eh, no? Sumakay lang po itong si Shelo Magno po dito sa issue po ng blank check po mga kabida, no? Kaya nga siya po, sumikat po dahil ho dito sa blankong-blankong items ng BICAM report, ano? Pero nakuha pa rin niyang binanatan po itong si Digong, ano? Hindi pa man talaga napatunayan na kurap po itong si Digong eh. Bakit pala? Ang tanong ko kay Professor Shelo, kahit sabihin po natin, sinungaling, saka sabihin po natin na kurap, wala na palang karapatan yan na manawagan, calling for accountability dahil may traces po na kurap at saka sinungaling. Ganun po ba yun? Hindi pala pwedeng magsasabi ng totoo ang isang sinungaling at saka isang kurap. Bawal ba sa kanila manawagan ng accountability? Yun yung tanong ko po kay Professor Shelo Magno. No? Hindi naman po siguro ganun eh. No? Lahat po tayo meron pong karapatan na magsasabi po ng totoo kahit na branded tayo na sinungaling. Lahat po tayo pwedeng manawagan po ng accountability kahit na branded po tayo na corrupt. Di ba? Tsaka pangalawa, hindi naman po napatunayan pa eh. Ito pong si dating Pangulong Duterte na corrupt. No? Di ba? Wala pa pong findings yung COA na siya po ay corrupt.
may nilustay na pera, 'di ba? Hindi pa 'yan napapatunayan, eh. Sila-sila lang po yung nag-conclude, 'di ba? Daig pa nila yung Commission on Audit, 'di ba? Itong si Shelo Magno, gusto niyang matanggal po itong si VP Sara kasi ho, corrupt. Hindi naman po napatunayan pa yung corruption po ni VP Sara eh. Hanggang ngayon, patuloy pa rin yung ah, pag-imbestiga po ng Commission on Audit. Pare-pareho lang po itong si Shelo Magno po mga kabida sa Kongreso, dyan ho sa House of Representatives, na pinangunahan na po yung Commission on Audit, ano? Yun yung problema. Na pag outsider ka po, pag ikaw po ay nanonood lang, spectator lang po, parang kabilang naka-doon ho sa inner circle, no? Kumbaga, ang tingin po ninyo, doon ho sa nangyari ay totoo na talaga, no? Yun po yung mahirap doon ho sa mga sarado yung isip, no? Sarado yung isip kasi ho, alam natin kung ano yung um, affiliation po, no? Nitong si Professor Magno po mga kabida. Okay? Nagpapanggap po na anti-corruption, advocate po ng anti-corruption, pero yung mga kinabibilangan po niya, ilang mga miyembro po dyan, may mga bahid corruption din, di ba? Di ba? May mga allegations po ng corruption din, di ba? Yun yung mahirap doon eh. Nagbubuhat ng sariling bangko, ano, ng sariling upuan, ano, mga kabida. So, hindi pa po napatunayan po itong si Digong na kurakot, na opisyal po mga kabida. Pero yun na yun yung tingin po ng iba, no? Lalong-lalo na po ni Professor Manno po mga kabida. Okay. Now, for your comment, mga kabida and opinion, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po.